mga simulation, no? Nagre-racetrack tayo. So, kailangan natin i-modify yung Aerox kasi ito, dinesign to for road use. Ngayon, kung gagamitin natin kung racetrack yung stock setup niya, ay magkakaproblema tayo sa sabit-sabit tayo. Katulad nito, tinanggal namin to sa rear section. Kasi nga, weight reduction ang hinahabol natin dito. Accessories, just yung center stand na lagi sumasayad dito. Lagi sumasayad yan. So sa mga fellow Aerox users and NMAX users natin dyan na nagre-racetrack, basta mga scooter users, kailangan tanggalin yung center stand kasi delikado talaga yan. Also sa Aerox, kailangan tanggalin yung tinatawag nilang bangka. Ito yung bangka na yan, no? Tataka kayo, mating na lang natira. Iba naman sa NMAX, pati ito tinatanggal. Pero sa Aerox, hindi ko na pinatanggal kasi wala tayong tatapakan. Tinanggal din natin yung headlight. So bakit ka mo tinatanggal natin yung headlight? Pwede naman gawing option yun, yung titapan mo na lang. Pag nabasag siya, sumemplang ka, may iwan sa racetrack yan. Pag naiwan sa racetrack yan, pwede kang maka-aksidente. Kaya nila tinitape yan na sa pool. Kasi yung salamin, nagpe-vaporize sa sahig. Pag naging buhangin yan, gugulas. So, tinitapan nila. Pero ako, pag kahit tapan mo kasi, pag natawag ka, mahalang headlight eh. Kaya pinatanggal ko yung headlight nito. Wala naman problema doon. Actually, nakatulong pa nga yun as weight reduction para dito sa ating Aerox. At tingnan nyo naman yung Aerox natin, maganda pa rin tingnan. Diba? Pogi pa rin eh. Also, yung gulong natin, hindi na 150 yung gulong. Ito yung, sabi nga ni Boss Brand ng Takara, ito raw yung setup ng gulong ng mga champion. So, dumating na ang mga gulong. So, hindi pwede mawala ang gulong pag nasa racetrack ka. Kasi kung magre-rely ka lang sa stock na gulong o kaya sa medyo least performing na gulong, eh baka ma-aksidente tayo. So, syempre, shoutout muna sa Takara Tires. For 10 years akong customer nila, until now sa kanila pa rin ako bumibili. Solid, ito ang gagamitin natin mga gulong. Tapos mamaya pa-install na natin to. Let's go! Tayo from Takara Tires. Hindi naman pwedeng stock mugs pa rin ang gagamitin natin dahil po ang alloy mugs ay mas magaang ng konti sa stock tires ng Aerox. So it makes perfect sense na ilagay ko na rin to sa ating Aerox. So nagkabit din tayo ng gulong. Tsaka it goes with the theme ng Aerox natin na black and yellow. So tara, samahan nyo kami. Papakabit na natin tong mugs at gulong sa dalawa nating motor na dadalhin. Kasama na yung Honda Beat. Kaso sa Honda Beat, stock mugs lang tayo dahil wala pa tayong alloy mugs. Pero meron tayong gulong ulit from Takara Tires. At syempre, Pirelli, makapit. So, let's go! Makapit na nito. Sa unahan, 120/70/14. So parehas po yan. Bakit ganun pinarehas? Kasi nga po pag mas malapad yung gulong sa likuran, mas mahirap i-bank dahil mas mabigat. Pinantay na nila to para mas maging maliksi. Kasi
nga naman yung likod, mas malapad, yung unahan mo. Pag lumiko ka, mas malaki yung effort na kailangan mo rin sa rear tire. Ngayon, pinantay nila para pag lumiko ka sa front, even lahat. Kasi pag hindi nag-even yan, pwedeng ito lumiko muna, hindi yung paubos yung likod mo. Lalo na sa racetrack, lalo na rito sa tarlac dahil lahat dito sharp. So, kailangan natin ng mas maliliksik. So, syempre sa racetrack, no, performance, importante yan. At scooter, ang unang-unang ina-upgrade, pagdating sa performance, is CVT. Yun ang pinakamadaling gawin. So, ang pagkilid natin is RS8 mix ng Amber's Power Bell. So, yung KMS, yan dito ngayon. So yung Amber's Power Bell na yun yung may groove na ginagamit namin dito. Tapos ang RS8 natin is yung torque drive, yung clutch spring, center spring, lining, at pati yung pinaka-pulley natin. So ang naiiba lang dito sa set na to is yung KMS na Amber 16 Power Bell. Yun lang yun. The rest is RS8. Kaya kasi yung merong dual ramp. Nakita nyo naman yung video, di ba? Dalawa yung angle ng pulley niya. Kaya pa talaga siya. Also, nag-decide na rin kami kasi nung first run ko, hindi ko tinanggal yung side stand. Problema, nung pinilit na namin sumabit. So ngayon, tinanggal na rin namin yung side stand nito. So, ayan, dito siya nakatayo ngayon. So, yung mga pinapakita ko sa inyo, yun yung mga guide ninyo dito. If ever interested kayo mag-racetrack at naka-Aerox kayo, at least ito yung guide ninyo para sundan ninyo kung gusto nyo mag-racetrack using Aerox. Marami namang ibang sample dyan, may mas magaganda pang setup, pero ito kasi yung na-setup ko. Ito yung closest to amateur setup. Ito yung madaling gawin para sa inyo. So kung mapapansin nyo, lahat ng weight reduction na kailangan namin gawin, ginawa na namin. Also, nagpalit tayo ng mugs, ng alloy na mugs, dahil mas magaang to kesa sa stock at magbibigay yun ng edge sa'yo sa racetrack. Lalo na ang CVT kasi, ang CVT system is sensitive yan sa timbang. So any weight saving technology or any weight saving method na kaya mong gawin, dapat gawin mo na. Kaya pinalitan namin ito ng mugs. Siyempre, racetrack again guys. Kailangan naka-muffler ka kasi kung naka-stock ka rito, pwede rin naman yung naka-stock pero it will not give you an attitude or edge on the racetrack, lalo na kung hindi ka naman naka-tune. Ngayon itong Aerox natin ay naka-tune ito. Kinono ito para dito sa ating V-Lane Carbon. At this time, ito po yung prototype nating V-Lane Carbon. Yung 38mm na po yung loob, hanggang straight hanggang loob. Tapos, original carbon fiber na to guys. Hindi na to umiinit, hindi na to nai-scratch, hindi to carbon stinger. Original carbon fiber to. So, wait nyo lang, inaaral pa namin how this muffler will perform. Lalo na sa mga pag dinadiner namin sa performance. Pag na-perfect na namin, ilalabas na namin sa market to. Pero for now, this is the first time na makikita nyo to in public. So, original carbon fiber na po to. Tapos yung loob, i-notify na rin po namin para makapag-maximize tayo ng performance. So yun, suspension. Importante yan mga C1 Nation. Hindi ka makakapag-race track ng matino or maayos or hindi mo mapifeel yung mismong laro mo kung ang suspension mo ay hindi ganun kaganda. Lalo na kung maganda yung traction. Kasi nga yung stock na shock ng Aerox is yung rebound niya is medyo kakaiba, medyo malakas. Maganda yung lubog, pero yung rebound niya malakas. Kaya sa racetrack hindi siya ganun ka-advisable dahil pwedeng chumap yung gulong mo. At pag chumachap yung gulong mo, pag lumiligo ka, pwedeng magiging source yan ng blast. So ngayon, gamit natin itong YSS G-Series na Gold. Ayan, shoutout sa YSS. Salamat sa pag
deliver nito sa amin. Meron na tayong mas confident na driving dahil sa suspension na to. So nakita nyo na ano yung mga ginawa natin sa Aerox. No? So wait nyo muna ako, magbibigis lang ako sa inyo. Papakita ko naman sa inyo yung mismong setup ko naman. Connect na terno nating suit at helmet dito sa ating Aerox before we race again sa racetrack. Sir, outro natin sa vlog, sir. Outro, nandito tayo sa starting grid. Basta lagi nyo tatandaan sa 01 kayo number 1. May dal pa shoutout. Shoutout sa kanila. Oo, tingin dito, tingin.